Ilang saglit silang hindi nag-imikan. Parang pinakikiramdaman nilang isa't isa. Kaya parang ikinagulat pa ni Sophia ang pagkakabukas ni Aaron ng pinto. If we're stuck here, I'm going to see to it that I'll lay in a warm bed with a warm food in my stomach. Sa pagkakaisip ng pagkain, waring nangalamang sikmura niya at hindi niya matiyak kung epekto yun ng wari sadyang pangaakit ni Aaron o dahil sa ginaw na nararamdaman niya. Sasama ka ba sa lodge na yon o hindi? May finality sa tinig ni Aaron nang tumayo sa labas ng kotse at silipin siya sa loob. Hindi pa rin siya makapagpasya. Tama ba? Hindi ba masagwa ang ganoon? Kung nag-aalala ka sa akin, pwede tayong kumuha ng separate rooms. Pero I assure you, hindi ko ugaling mamuwersa ng babae. Napahiya siya nang maisip na nahulaan ni Aaron ang pinag-aalala niya. Napahiya siya dahil hindi ang tipo nitong mamuwersa pa ng babae para lamang makuha ang gusto. At sino ba siya para isiping papersahin ng isang Aaron Reyes? Ani Aaron, nagkibit ng balikat ng... In that case, hindi pa rin marinig ang sagot niya. Iiwan na lang kita rito. Napapitlag siya sa kinauupuan lalo na't lumalakad ng palayo si Aaron. Siya nga pala. Sigaw nito nang lumingon sa kanya. Sa lugar na to may hinaharang na sasakyan noon. Yung sakay na babae pinagtulungang rapin nung dalawang nangharang. Napabilis ang labas niya ng kotse. Sunong ang maleta na humabol siya kay Aaron. Tumigil sa paglalakad ang lalaki at hinintay siya. Tingin niya isinusupil nitong isang ngiti nang magkaharap sila. Talagang may nirape dito? At patay pa ikamong iniwan sa gilid ng daan. Ani Aaron na inalalayan siya sa siko. Ang nervyos na nararamdaman niya'y napalitan ng ibang sensasyon sa ginawang paghawak sa kanya ni Aaron. Nakababad ang mga paa nila sa baha. Basa ang damit niya. Dapat ay ginawin siya. Pero hindi at parang isang nilalagnat ang nararamdaman niya sa buong katawan. Nilalagnat nga ba siya? O epekto ng pagkakadaiti ng mga balat ni Aaron ang ipinagkakaganon niya? Narating nila ang harapan ng lodge at sinalubong ng payong ng isang lalaking tauhan doon. Good evening, sir. Natigilan ito nang makilala si Aaron. Gumuhit ang katuwaan sa anyo. May bakante bang suite? Tanong ni Aaron. Tamang-tamang dating nyo, sir. Iisa na lamang ang silid namin na hindi na ookupa. Natigilan si Sophia. Parang gusto niyang umatras pero naramdaman niyang mahigpit na pagpigil ni Aaron sa kanyang siko. Kukunin namin. Anito sa boy. Dito, sir. Nagpatiuna patungo sa isang tila bukas na garahe. May hagdanan sa gilid ng dingding. Kukunin ko lang hong pipirmahan nyo. Sabi ng boy nang makitang nakasilong na sila sa garahe. Lumabas ito saglit na nawala sa kanilang paningin. Ang sabi mo, sabi ni Sophia kay Aaron. Narinig mong sinabi niya, ito na lang ang hindi okupado. Dito siguro nagtambakan ng mga may-ari ng tumirik na sasakyang naraanan natin. Bakas na bakas ang pag-aalala sa kanyang anyo. Dito'y safe tayo. Kung nag-aalala ka naman sa akin, di wag tayong matulog pareho para mabantayan mo ko. Kung maisulat ng mga reporter ito, siyak na magkakwentong lalaking nakakilala sa'yo kanina. Sanay na ako sa intriga, baka ikaw ang mapasama. Talagang kung may kakilala siyang taga 5-5 na makakaalam ng gagawin niya ngayon, talagang malaking tsismisan, naisip niya. Pero tsismisan marahil na may bahid ang pagkainggit dahil si Aaron Reyes ang kasama niya. Maya-maya lamang ay bumalik agad ang lalaki dala ng isang folder. Ipinakita nito ang folder kay Aaron. Dito ho kayo pipirma, Mr. Reyes. Hawak ni Aaron ang ballpen na inihain ng lalaki. Saglit itong napatingin kay Sophia. Waring may bagay na biglang pumasok sa isip pagkaway pinirmahan na rin ang logbook. Mr. and Mrs. Romeo Lazaro, nasilip ni Sophia. Napangiti ang room boy nang makita ang ipinirma ni Aaron. Okay ba? Tanong ni Aaron. Okay lang ho. Nakangiting inabutan ni Aaron ng pera ang lalaki. Tuwang ipinamulsa nitong pera at tinungo ng pinto ng garahe. Hinila iyon pababa. Enjoy your stay, sir, ma'am. Parang namulang mga pisngi ni Sophia. Alam niyang mensaheng nakapaloob sa sinabi ng room boy. Akala nito'y naroon sila para sa sandaliang kaligayahan. Paris ng sadya ng karaniwang nagpupunta sa ganoong lugar. Akala siguro'y babae siya ni Aaron. Talaga namang maraming artistang ginagamit ang kasikatan para pagsamantalahan ng mga babaeng nahahaling sa kanila. At sa ngayon gusto na niyang pagdudahang isa yata si Aaron sa ganoong artista. Pero so far ay hindi pa naman ito umaakto ng mali siya.
Kung makakaisip ito ng kalokohan sa pagsusulo nila sa silid, hindi siya mahihiyang gumawa ng eksena at mapahiya na sila pareho. Pero alam naman niyang mahal ni Aaron ang image nito. Hindi naman siguro yun papayag masira ng lalaki dahil lamang sa isang paris niya. Marahil ay gusto nga lamang nitong magpahinga ng maayos at siguro rin at talagang naaawa sa kanya. Nag-aalalang magkasakit siya. Inalalayan siya ni Aaron patungo sa hagdan pero binawi niya ang siko. Kaninang nasa itaas sila ay okay lamang yun. Pero ngayong nasa loob na sila ng isang silid, dapat ay hindi sila magkaroon ng intimate bond ng lalaki. Parang maliit na salas ang bumungad sa kanya pagpanhik. May maliit na mesang may florera at bulaklak. 2 single sofa na magkaharap. Hinintay niya si Aaron. Ito ang nagbukas ng pinto ng silid. Parang nagbantulot siyang pumasok. Nang ang unang mahagip ng tingin ay ang malaking kamang nasa gitna ng kwarto. Naunang pumasok si Aaron. Giginawin ka niya ng todo kapag hindi ka pumasok. Lingon nito sa kanya at ubiling pumasok siya. Naupo si Aaron sa gilid ng kama. Dinampot ang telepono sa gilid ng mesa. Pinuksan nito ang isang kamay ng menu na nasa ibabaw din ng mesa. Saglit iyong pinasadahan ng tingin. Hello? Sabi nito sa telepono. Nakita ni Sophia iniaabot sa kanya ni Aaron ang menu. Kinuha niya. Binasa niya ang laman niyon. Gusto naming umorder ng pagkain. Sabi ni Aaron sa kausap sa telepono. Tinakpan nitong saglit ang mouthpiece. Anong gusto mo? Kahit ano, bahala ka na. Inalis ni Aaron ang pagkakatakip sa mouthpiece. Yun bang mushroom soup kasya sa 2? Good, isang order niyon. Saka sizzling liver at flaming chicken. Samahan mo na ng isang pansit canton, saka 2 plain rice. No, isang beer at saka isang Bartels and Rhymes. Meron ba kayo nun? Ano kaya yun? Naisip ni Sophia. Soft drink din ba na pares ng Diet Coke? Meron? Okay yun. Pakibilisan lang. Nagbaba na si Aaron ng telepono. Tumayo ito at sinuri ang paligid. Hindi naman na pala kailangang i-on natin ang aircon Anito. Ang ceiling pa na lang ang paandarin natin. May pinindot ito sa ulunan ng kama at gumana ang ceiling fan. Huh! Sabi ni Aaron na parang noon lamang napansin ang basang kasuotan. May dala akong polo dito sa maleta. Maluwang yon. Kung gusto mo, ipalit mo muna dyan sa suot mo. Mahaba ba? Bakit? May kislap ng panunod yung naglaro sa mga mata ni Aaron. Para matakpan ng pang-ibaba ko, syempre maghuhubad din ako ng pantalon at iba pa. Tumutulong mga suot ko. Itinuro nitong ibaba ng tinatayuan. Nababasa nga iyon ng tubig. May dala rin akong pantalon na maluwang. Para namang unisex yun. Baka nga lamang hindi magkasya sa'yo ang bewang. That's for sure. Anitong itinutok sa bewang niya ang tingin. Nakadama ng pagkaasiwa si Sophia. Tingin ko'y 25 lamang ang sukat ng bewang mo. 26. Napatango si Aaron. Ako'y 30. Hindi bale, hindi ko na lang isasara. Tama, naisip niya. Ang importante lamang naman ay hindi sila maasiwa na walang tapalodo si Aaron. Pero hindi rin niya maiwasang mapangiti. Nang maisip na kahit magpantalo ng lalaki, wala rin itong maisusuot na pangloob. Maliban na lamang kung papayag itong manghiram din ng underwear niya. Bagay na natitiyak niyang tatanggihan ng lalaki. Saka hindi naman niya ipapahiram dahil masyado ng personal yon. What's so funny? Maang na tanong ni Aaron. Wala. Agarang sagot niya. Hindi niya napansin na napuna ni Aaron ang pagngiti niya. Binuksan niya ang maleta at kumuha ng isusuot niya. Kinuha rin niyang ipasusuot kay Aaron. Isang guhitang polo na puti at asul. Saka ang kulay cream na pants. Mauna ka na sa banyo. Sabi ni Aaron nang abutin ng mga damit. Nagtungo siya sa banyo ng dalang mga bagong isusuot. Tiniyak niyang naisusi niya yon bago naghubad ng mga basang suot. May warm water na lumabas sa gripo ng buksan niya, kaya nagtuloy na siyang naligo. Natatandaan niyang kasabihan ng matatanda sa kanila na magkakasakit ang isang tao kung hindi itutuloy sa pagligo ang pagkabasa sa ulan. 2 tuwalyang nakita niyang nakasabit sa rack, kaya ginamit niya ang isa. Kung maliligo rin si Aaron, maaari nitong gamitin ang isa pa. Kahit nakapagpasya na siya, parang gusto pa rin niya ngayong manliit na narito siya sa isang lodge at may kasamang lalaking hindi niya gaanong kilala. Kilala niya talaga si Aaron.
In the scene na noon pa tagahanga na siya nito. Pero kilala personally, hindi niya masasabi yung tungkol kay Aaron. Ano nagtulak sa kanya para pumayag na sumama rito sa isang suite? Dahil gipit siya at stranded sila. Maaari namang magtiis siyang maghintay ng bus sa gilid ng daan. Tsak namang sa oras na yun ay may babiyahe pa. Maaaring punuan nga lamang, pero nakapagtitiis siyang tumayo hanggang Maynila kung talagang inaalala niya ang karangalan. Natalo na ba ng bagay na yun ang paghahangad na makasama pa ng mahabang oras si Aaron? O di pwede na'y umaasam siyang may mangyayari sa pagsasama nilang ito sa isang silid at ngayon pa lamang ay pinananapikan niya na iyon? Hindi, tanggi ng isip niya. Gayunman ay may nararamdaman na rin siyang agam-agam sa isip. Paglabas niya ay nakahain na sa mesa ang mga in-order ni Aaron. Hindi kapares ng mesa sa labas ang mesa sa loob. Parang iyon ay kainan talaga. May katernong 2 upuan na matataas ang sandalan. Bukod sa mga pagkain, 2 bagay ang napansin niya. Ang una ay nakasara na ang pinto. Pangalawa ay hinubad na ni Aaron ang polong suot nito kanina. Pantalon na lamang ang suot nito. Ang mga binigay niyang damit ay nakasablay sa balikat ng lalaki. Saglit na pinag-aralan ni Aaron ang itsura niya bago sinabing, "Kumain ka na kung gusto mo, maliligo muna ako." Gusto niyang lihim na mapangiti nang makitang parang sumimangot ang lalaki. Hindi marahil nagustuhan ang suot niya. Nakasweater siya na may mahahabang manggas at turtleneck. Tinarnohan niya ng pantalong maong na mahigpit. Kung magkakagipitan, mahihirapan si Aaron na hubaran siya. Muli gusto niyang mamula sa naisip. Bakit ba puro bad side ang naiisip mo? Asik niya sa isip. Dapat ay bigyan din niya ng consideration ang ginagawang pagmamalasakit sa kanya ni Aaron. Parang naragdagan pa pagsasama sa kanya nga ang gastos nito. Sabay na tayo, sabi niyang lumapit sa harap ng tokador para magsuklay. Sige, saglit lang ako. Nagtungo na si Aaron sa banyo. Nagsuklay siya ng buhok at umagilap ng plastik na supot sa maleta niya. Doon niya inilagay ang mga basang hinubad niya. Kanina'y balak sana niyang isampay ang mga yun sa loob ng banyo, pero nagbago siya ng isip. Ayaw niyang makita ni Aaron ang kanyang mga personal na pinaghubaran. Hindi na niya ibinalik sa bagang brush na ginamit para may magamit si Aaron paglabas nito ng banyo. Naupo siya sa gilid ng kama habang hinihintay ang lalaki. Kung ang kama ang ookupahin ni Aaron, sa lapag na lamang siya matutulog, naisip niya. Tutal may 2 kumot sa ibabaw ng unan. 2 ang unan. Gagawin na lamang niya sa pinang kumot para hindi siya masyadong lamigin sa sahig. Pero alam niyang hindi siya makakatulog. Shock na puro pakikiramdam lamang kay Aaron ang gagawin niya. Napansin niya ang TV sa paanan ng kama. Inisip niyang kapag nakatulog si Aaron ay manunood na lamang siya hanggang umaga. Alam naman niyang may istasyong 24 hours ang operation. Hihinaan na lamang niyang sounds para hindi magising ang binata. Wala sa loob na napatingin siya sa dingding ng banyo. Parang frosty glass iyon. Hindi malinaw na nakikita ang nasa loob, pero aninag ang porma niyon. At naaninag niya ang naliligong porma ni Aaron. Tsak na hubad ang lalaki habang nakatapat sa shower. May masarap na pakiramdam na idinudulot sa kanyang isiping nagkaroon siya ng pagkakataong masaksihan ng private moment na ganito ng isang pares ni Aaron. Pero may pagkapahiya rin siyang nadama nang maisip na asiwa ang kanilang sitwasyon. Kung malalaman ng inay niyang ginawa niyang ito, ay tsak na ikakahiya siya at mapapagalitan ng husto. Inalis niyang pagkakatingin sa frosty glass. Pero ang sumuot sa isip niya ay binistahan din kaya ni Aaron ang anag-ag ng katawan niya nang siya naman ang naliligo. Hindi niya kasi alam na ganoon ang dingding ng banyo dahil hindi pa bukas ang ilaw sa loob niyon nang tingnan niya sa labas ang glass. Nagre-reflect lamang ang katawan ng sino mang nasa loob kung may liwanag sa loob. Sa bagay, wala siyang ikahihiya sa katawan niya kung siya ay naka-walking shorts lamang sa set. Madalas siyang tuksohin ng mga kasamahan. Natalo pa niya sa kaseksihan ng ilang bold stars. May palihim pang ang nanunodyo na mas sexy pa siya kay Ana Marquez. Isang bagay na ayaw niyang tanggapin sa sarili. Kain na tayo, sabi ni Aaron buhat sa kanyang likuran. Hindi niya napansing nakalabas na ito ng banyo. Paglingon niya ay nakita niyang kinukuskus nito ng tuwalya ang basang buhok. Ang isang tuwalya ay ginamit nitong pangtapi sa ibaba ng katawan. Kaya parang nakaparagan doon ang suot nitong polo niya. Ginamit niya ang tuwalyang ginamit ko. Naisip agad niya. May warm glow iyon na idinulot sa puso niya. Na para bang very intimate sila. Kaya hindi nangimi si Aaron na gamitin ang ginamit niyang tuwalya. Iniwasan niyang mapatingin sa balahibuhing binti ng lalaki.
Hindi kasya sa'yo ang pants? Kunway casual na tanong niya, bagamat hindi niya mapigil ang pagtambol ng dibdib. Para kasing nakakamagnetong tingnan ng dibdib ni Aaron na ginagapangan ng itimang balahibo. Kasya, pwera lang sa bewang. Kaso, asiwa eh. Naintindihan niyang ibig sabihin ni Aaron. Istilong pang babae ang pants at pakiramdam marahil ng binatay nakakabawas iyon sa pagkalalaki nito. Ganoon naman talaga ang mga artista, naisip niya. Kahit kagipitan na ay conscious pa rin sa personal looks. May mga naging guest na nga sila sa Ana Marquez Drama Studio na umiiyak na pinapaganda pang pagkakangiwi ng muka. Okay tong polo mo ah, sabi ni Aaron. Napilitan siyang tumingin sa katawan nito. Kasyang-kasya sa akin. Dahil malaki ang kaha mo, naisip niya. Sa kanya ay loose ang polong yon. Kumain na tayo, sabi niya para mabaling ang tingin sa mesa. Hinila ni Aaron ang isang silya para sa kanya. Saka nito inuko pang isa pa. Natouch siya nang unahin pang lagyan ni Aaron ng soup ang bowl niya. Thanks, mahinang sabi niya. Sinimulan na niyang kainin ng soup nang makitang nakapaglagay na rin sa bowl nito si Aaron. Kanina pa tayo magkasama hindi ko pa pala alam ang pangalan mo. Sabi ni Aaron habang sinisimulan na rin ang soup nito. Sasabihin ba niya ang tunay niyang pangalan? Naisip niya. Para ano? Hindi naman na sila magkikita uli ni Aaron. Para maipamalita pa nito na may isang Sophia Cuevo na sumama rito sa lodge nang hindi pa sila gaanong magkakilala. Baka kung ano pang idagdag ni Aaron sa ipamamalita. Juliet, sabi niyang biglang naisip ang pangalang yon dahil sa isinulat na pangalan ni Aaron kanina sa logbook. Wow ha? Natatawang sabi ni Aaron. Tamang-tama, ako si Romeo at ikaw si Juliet. Parang plenantilya ang pagkakaugma ah. Kung baga sa isang show ay scripted. Hindi rin naman ang tunay na pangalan ang ibinigay mo sa boy kanina ah. Pangalan yun ng isang tsuhin ko. Yun ang bigla kong naisip eh. Dahil ayaw mong may makaamoy sa press na nag-check-in ka rito nang may kasamang babae? Kung kasing ganda mo naman, bakit ko itatago? Ayoko na lang maiskandalo tong establishments na to. Baka pagbalik ko makita mo na lang na may karatula na sila sa labas. Aaron Reyes have been here. Hindi siya tumawa kahit nakatawa si Aaron. Anyway, ani Aaron na sumeryoso na. What's in a name nga ba? Kung ayaw mo sabihin ang tunay na pangalan mo, okay lang. I'll just call you Juliet. Tinapos nilang pagkain ng manaka-naka na lamang nag-uusap. Nang makatapos sila'y tinawagan uli ni Aaron ng kitchen para ipakuha ang mga pinagkainan nila. Ang pinaiwan lamang nito ay ang bote ng beer, 2 baso na may yelo, at ang boteng may label na Bartels and Rhymes. Parang soft drinks yon sa tingin ni Sophia, pero ang takip ay parang pang-alak. Sa'yo to, ani Aaron nang makaalis na ang room boy at maisara na uli nito ang pinto. Iniaabot nito sa kanyang bote ng Bartels and Rhymes. Ano yan? Tanong niya. Konting pampainit lang, malamig kasi ang panahon. Hindi ako umiinom kung hindi rin lamang may sosyalan. Hindi naman talaga alak to eh. Tikman mo't parang soft drinks lang. Para mamatay ang lamig sa katawan mo. Sa bagay ay parang nararamdaman pa nga niya ang ginaw kanina. Binuksan ni Aaron ang bote at sinalina ng isang basong may yelo. Saka yun iniabot sa kanya.